na kahit saan kasi pwedeng manggaling yung sipa, no? Kahit ba kaya mong tunawin kung mauna yung sipa, paano mo tutunawin kung nasa langit ka na? Paunahan na lang talaga ang labanan na ating matutunghayan. Nakita na natin yung game number 1 at kakaibang aksyon ang ipinamana sa dalawang kupunan na ito. Let's see kung makabagong action ba ang ibibigay nila ngayon. Kanina, no, grabe yung mga team fights na kung bagong dating kayo dito, sana napanood nyo yung game 1, guys. Grabe yun. Tuwing mag-ulti, tuwing magkaka-lord ay paunahan na lang talaga makapwesto, paunahan maka-retry. At ngayon, mukhang si Brusco ay mangungulit lamang kay Carl. We are looking at a jungle Roger. Kaya ibig sabihin nito ay hindi si Benny Cutie Kalmot King ang hawak ng Roger na to. Medyo mas sabihin na natin na para sa akin, pagka-jungle Roger, early game kasi ang aasahan mo, no? Kailangan mo ma-maximize yung dami ng skills na meron yan. Level 1 pa lang kasi may ulti na yan, di ba? Level 1 pa lang, no? Pwede ka na mag-wolf form, pwede ka nang mag-human form, tapos pwedeng konting ganyan, kailangan tumakas, at saktong-sakto ay marami namang panakas ang isang Cho. May balibag. And kanina nasabi mo, di ba, na mahirap kalaban ang edit and yung carry. Kasi ang tagal ng stun dyan ni JP, di ba? Yung onward jack or earth shatter, para ka na rin hinatak ng isang kadya sa tagal ng duration nun. Tapos kapag ka nag-primal wrath pa, may konting tulak pa yun. Yep. And the crowd control coming in from the side of Liquid Echo, kahit ba sabihin na natin dalawa lamang ang hard control nila with a wild charge at pati na rin yung buong combo ng isang edit, ay kailangan pa rin respetuhin ang damage node kasi tatlo yung damage dealer na heavy hitter sa Team Liquid Philippines. Sa Fnatic Onyx naman, ready sila sa mga team fights. No? Parang majority ng mga heroes sila dito, palag-palag talaga sa mga team fights. Si Kelra, si Kirk, lalo si Super Prince kasi in dispersion rotation, magkakaundog-untugan kayo dun sa duality. Ako kasi pag gumagamit ako niya, binabato ko lang Pero nakikita ko si Super Prince, binabato niya pa sa hangin para mag-yin and yang, di ba? Kumbaga, tinitimpla niya para double higop. Tama. Yun yung tinatawag nila na yun yung basic Louis combo daw. Pero parang pagka tayo yung normal na tao yung gumagamit, hindi naman saktong basic lamang. Level 4 na dito si Brusco. Kailangan abangan ano ang play na gagawin ng Fnatic Onyx. Si JP nakasilip dito. Level 4 na. Lahat ng mga players na nakikita natin ngayon, may mga abang na gagawin. Card Easy ay sisimulan na itong pagok. Ayan hihilain na ng Liquid Echo. Si Kirk ay nasa may magandang angulo for a possible penalty zone play. Pero si Sanford muna mando, Brusco coming in. Okay na pasiba din, pero si JP nakukuha ng pagong ng unang laban na ito. And si JP ay, sakit naman talaga ng mga normal hits. Ayun na! Napapflicker out na rin dito si Super Prince. Ngayon lalaban ni sila with the wild charge. Habang si Brusco ang naunahan na first blood para sa ng Team Liquid PH. At si King Kong din ay mamamatay at maisasama dito ng Team Liquid, pero nakaisa din naman ang Fnatic Onyx. Overall, a win para sa Liquid. Nakuha nila ang pinakaunang pagong at nakakuha pa ng additional kills. Napakagandang pag-combo ni JP at napuwersa pa nga niya yung flicker with the damage coming in from the Primal Wrath. Pero Sanji, mukhang babagsak sa kamay ni Brusco. Ayan na nga, na-Jit Kundo. Nasipa din. And alam ni Brusco na masyadong maliit yung buhay dito ni Sanji. Wala na rin siyang Dominator's Descent kasi nga nagamit niya doon sa recent team fight na nakita natin. Ngayon, available na ang War Axe para kay Kelra. So, mas masakit at mas mahirap patayin na itong Ruby na to. Ito yung Rubing Immortal, basta maraming pwedeng tamaan. Grabe pa rin po kasi ang spell vamp ng isang Ruby, especially if you pair it with the Brave Smite at pati na rin yung Festival of Blood. Yan yung basic na pag-survive talaga sa lane ng gustong galaw. Pero si Brusco agarang na combo. Nako po, pero makakashoon po siya. Habol si Carlito, pero si Benny ang bagyong makakakuha. Yung pinakahuling shuriken ay tumama pa doon. 3-2 ang ating score. Unang check, balibag agad. Pagpasok mo, ay parang agad na suplex. And for Fnatic Onyx, mukhang kailangan muna nilang painitin ang kape bago ihain. Iniintay pa nila yung tamang power spike.
dinonsulweta eh. Binuhat. Inuhat. Binuhat dito eh. And yun yung maganda no, para sa isang edit. Pinag-uusapan natin yung tagal ng crowd control na meron niya, pero tatagal nga ba si Kelra? Atras muna siya, down to 40%. And ito yung heal. Ito talaga yung regen na meron ng isang Ruby. At ngayon, ang turtle, sisimula na naman muli ng Team Liquid Philippines. Si Brusco ay naghanap ng angulo kay Carl Tizzy. Tumama kaya ang sweet chin music? O mauuna ba ang suplex ni JP? Naku, nahatak na siya dito. I'm offended. Andun yung Dortan Wolf King. Pero may pinaplanong diversion play si Carlito. Ata pupunti rin. Penalty zone ay nagamit na kasi may panisipa si King Kong. Ay masisecure yung pagong na iyon. Flicker. Pero nakuntog itong si Brusco. Kaya lang yung bagyo ay naroon. Free hit sa may madalikuran. Kelra? Tatakas with a flicker. Na-purify na rin dito si Benny Cutie. Si Super Prince ay makakatakas din. And meron pang mga maliliit na shield mula doon sa kanyang dispersion rotation. Makakasurvive. King Kong ngayon. Transform na naman ito yung Wolf. Itong si Carlito. Pero hihinga muna ang magkabilang koponan. Grabe, extended team fight agad ang ating napanood sa pinakaunang pagong pa lamang. Pero lamang pa rin ang Team Liquid Philippines with a 1K gold lead. Makikita natin na talagang na bumababad ang Fnatic Onyx doon sa mga binabatong alien ni Sanji, yung mga baby alien doon sa laban na yon. At bukod doon, yung Dominator's Descent ay talagang medyo mahirap pigilan. Especially, karamihan ng mga manlalaro ng Fnatic Onyx ay gumagamit ng mga hero na kailangan talagang nasa harapan. Oo, kailangan lumapit. And alam naman natin yung recent changes na sa isang sa isang Zask na hindi na lang paisa-isa yung hampas or yung atake ng mga alien na yan, kundi tuloy-tuloy, di ba? So mahirap talagang babaran. Pero dito Super Friends, kung sila nagamit na rin ni Brusco, transform, dominated si Sel, mamamatay kagad si Kurt. Ngayon, nakapasipa na rin. Kaya lapriit na naman yung bagyo. Dalawang nakuha dito ni Benny Cutie. Ngayon, takbuhan mo sila. Doon yung I'm Offender and Don't Wolf King. JP dito nag-transform na rin. Nagamit yung kanyang Primal Rat. Pero yung Torre sa may bandang itaas ay nanganganib. King Kong ay narito for the clean up. Pero JP ay nag-aabang din ng kanyang TP. Mukhang kakalma muna ang Fnatic Onyx. Now, yung 1,000 kalamangan ng Liquid Echo kanina ay napunta na sa 2,000. And for Team Liquid Philippines, mukhang sila pa rin ang mauuna around that turtle area. Kanina lamang ay naagawan sila ng isa. Kaya naman this time around, mukhang gusto nilang makalamang sa pwesto agad-agad. Oo, ngayon 8 seconds para doon sa pinakahuling pagong ng laban na ito. Nakasilip na kagad si Brusco. Hinahanap niya yung magandang pwesto. Ganon din naman si JP. And sabi mo nga kanina, paunahan na lang ang magaganap na ito. Kasi parehas naman sila may crowd control eh. Brusco naghanap ng angulo pero mukhang ang turtle ay safely masisecure ng side ng Team Liquid Philippines. JP with the flicker play pero flicker din ay na-burn kay Super Friends. Walang mangyayaring patayan doon. Wala. Nag-attempt pala si King Kong kanina, no? Hindi lang natin napansin. Nagamit yung retry niya at yung Tempest of Blade. Pero safe naman siya dito habang nandun yung wild shard. Kaya malayo pa ata si Carlito. Very cute ay narito na rin. Kirk? Andun yung knock-up habang penalty zone sa may flicker. Grabe naman yung fade away mula dito kay Kirk. And Zanford ay naka-frontline din. Napakaganda na pinapamala sa Team Liquid. Ang hirap din kasing labanan, no? Yung tunaw factor ng side ng Team Liquid. Yung carry, sasabayan pa ng Primal Wrath. Si Brusco naman natin hindi naman makunat sobrang show eh. Kumbaga mabilis yan, madulas yan, pero hindi yan sobrang kunat. Kaya the moment na mahuli, talaga makikita nating matutunaw. And for Fnatic Onyx, mukhang kailangan sila yung mag-dictate ng terms nila eh. Kumbaga dapat sila yung gumawa ng play para hindi sila matunaw ng gano'n. May condition kasi yung lineup na to na mula sa Fnatic Onyx at kailangan muna nilang masagutan yung mga condition na yon bago sila lumaban. Kaya lang ang problema kasi ginugulo ng Team Liquid PH yung systematic na galaw dito ng Fnatic Onyx. Ayun na naman si JP, napakonsila. JP with the conceal, mukhang hindi tatama. Ayun, tumama sa isa pero Super Friends, delikado siya! Okay, nagamit na rin dito yung Primal Rat. Si Kirk na naman ay mamamatay. Ngayon yung Torre sa gitna ay kukunin na ng Team Liquid PH from 2K to 3.3 in an instant. Malinis ang trabaho ngayon ng Team Liquid. Ay, naipit sa gitna ng sariling Torre. And that is very unfortunate para sa Fnatic Onyx. Mukhang ang pace ay talagang kontrolado na ng Team Liquid Philippines. At mukhang ang Lord ay sisimulan na rin nilang ibakuran para hindi na makalapit ang Fnatic Onyx. Grabe, no? Yung pambakod kasi dito, bato eh. Si Sanford eh. At saka ano yan damage build na Grok yan. So, hindi mo pwedeng ismulin ang sakit ng damage mula dyan.
And nakikita ko kanina, dinidelay niya yung mga minions eh. Teka lang ha, mukhang may sneaky play ang side ng Fnatic Onyx dito. Super Prince looking for the combo. Cartesi, half HP! Ay, naku si JP na naman, makakakuha ng Lord na yon. Pero tisunod gamit na dito ni Kirk. Pero kakayanin ba ng Fnatic Onyx? Atras muna sila kasi dalawa kagad ang natunaw sa kanilang panig. Si Sanford ay sumisilip din. Pero re-respeto, may pag-agaw pa ng purple buff. Pero masisiguro ito ni King Kong. Grabe si JP, no? 2 Lords na ang nakuha ni JP in this entire game number 2. Biruin mo yung edit, hindi lang naman malakas mag-crowd control, malakas na rin mag-secure ng Lord. And so far, napakainit ng laban na ito. Yeah, and again, shoutout nga pala sa Cavalries dyan. May pa-watch party in Team Liquid PH sa Barangay Santa Lucia, SK Council sa San Juan. Punta na at suportahan ang Cavalry. All the way to San Juan. Shoutout sa inyo sa Cavalry na may pa-watch party. A muna kayo dyan. Grabe. Panigurado, masaya mga Cavalry doon. Biruin mo, nagsama-sama pa sila para manood ng laban. Yan ang community. Yan ang mahal natin sa MPL. Yeah, and masaya sila ngayon kasi lamang na naman ang Team Liquid PH. Ngayon, Sanford ay naiipit dun sa dispersion and rotation, yung duality na naibibigay dito ni Super Prince. Ngayon, sumabog na rin ang mga aura na meron ang mga torres sa may gitna at sa ibaba. Pero ngayon ay mas magiging successful naman ang pagdepensa ng Fnatic. JP hindi tumama ang onward. Pero kontrolado na talaga ang mapa for Team Liquid Philippines. Hindi na masyadong makaangat ang Fnatic Onyx at medyo delikado yan, no? Especially if you're running the Luyi composition. Kung hindi ka makaangat, kung ang diversion mo ay sa loob din lamang ng base, parang malabong makahanap ng play. They have to buy themselves time. And feeling ko, no, para sa Fnatic Onyx, ang nagiging call na lang nila dito, okay? Antayin natin silang pumasok. Antayin natin silang mag-commit. Kasi nga naman, maganda rin sa counter-engagement yung line-up na meron sila, di ba? Oo. Yung I'm offended, yung ganun. Pag nagdikit-dikit tas nagkamali, may malaking chance nga na mabaliktad pa. Katulad ng nangyari nung game number 1, naalala ko yung depensang malala ng Fnatic Onyx with Kendra pulling in 2 people. Hindi malayong mangyari din yan kung sakaling magkaroon ng misstep ang Team Liquid Philippines. Pero ano naman natin si Cartesi, hindi yan yung tipo na nagkakamali ng 3 beses sa isang laro. Usually, after magkamali ng isang beses, natuto na eh. Ayun nga. Yun naman ang maganda, no? I mean, masasabi natin na based din sa experience na ni Carlito, di ba? Mahaba-haba na rin ang panahon niya. Unlike kay Few, kasi since season 1 pa si Few. Pero si Carlito, matagal-tagal na rin na narito sa industriya ng MLBB yan. So, alam na niya yung mga gagawin. Kapag nagkamali ka, hindi na pwedeng maulit yun. Okay, kumbaga, kalmado na kasi nadaanan na. And this time around, Team Liquid Philippines, mukhang magbibigay sila ng konting spakasyo sa Fnatic Onyx dahil umangat na rin ang mga minion waves. In terms of damage, I would say may damage naman eh. Ay, si Kelra daw nahuli! Grabe na sidestepan pero tinamaan pa rin. Even yung stun mula sa Dominator's Descent at yung skills mula dito kay Sanji. 4v5 ang sitwasyon na medyo delikado at ang Team Liquid dito, ang Fnatic Onyx dito. Ayun yung mapapasabi ka na ngayon lang. Nahuli na nawala pa yung flicker and things are not looking great for Fnatic Onyx. Another Lord secured para sa side ng Team Liquid Philippines. Yung sunod na depensa dito ng Fnatic Onyx ang magdidikta kung hahaba pa ba ang larong ito. Ngayon, Luminous ba ang Lord? Luminous to, level 2. Ang Lord na aantayin at sasalubungin dito ng Fnatic Onyx. Remember, kaya rin yung tunaw factor talagang ginagawang liquid dito ng Team Liquid PH dahil nga doon sa 3 marksman setup na meron sila. Imagine mo yun na may Gary ka, may Roger ka, tapos meron ka ring edit. Tatlo yung bumibira. Napakahirap talaga kapag isa kang Ruby na sumusubok pumasok at bago ka pa man din makalapit ay parang tinunaw ka na. And sadly for King Kong, hindi siya nakakuha ng purple. And balikan din lang natin yung nangyari nung game 1, no? Pag walang purple si King Kong, parang lumalakas pa eh. Yun nga eh. Parang yun yung enerhiya na gagawin. Uy, wait lang humahabol si King Kong. Plano niya atang mag-cut doon sa gitna. Pero binabantayan siya ni Carlito, Iyan na ang makabagong laro ng Patintero, guys. Kung may palarong Pinoy, ito na po ang Patintero segment natin. Pero mukhang babalik na po dito sa base. Naku, tinamaan dito si Kelra. Atras muna siya. I'm offended. Kaya naman tutunaw kagad siya dito mula kay Super Prince. Itong si JP pala. Habang si Kelra naman ay mamamatay din. Atras muna si Kirk with the Sliver of Health. Habang napatepo sa blade na rin. Dito si King Kong. Buhay pa yung Lord. Naku po, nagbe-base lock yung Lord. Nagbe-base lock yung Lord. And we have game number 3.
ang unang game number 3 ngayong Saturday special natin. Alam naman na natin yan, kung Fnatic Oleg at Team Liquid Philippines ang maglalaban, imposibleng hindi mag-down to the wire. Grabe, goal na kagad. Parang pagod na yung Lord doon. Ayoko na. Tatapusin ko na to. Ayan o, parang sinasabi na ng Lord, sige na, pagsalitain na natin yung mga nandun sa panel. Pumunta na tayo